Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin dito sa may Google Meet at especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Abu Ammar Ismail. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. نعم جزاك الله خيرا يا أخي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء بيننا لقاء مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وبعد. Alhamdulillah, mga mahal na kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa gabing ito ay pagsasama-samahan natin, pagsasalusaluhan natin insyaAllah ang munting oras para sa ating paksa, ang panganib ng mga kasalanan sa buhay ng isang Muslim, no? Sa isang tao. At ito ay sadyang napakahalagang usapin na kung saan ay marapat na isinasaalang-alang ng bawat isa sa atin. Ito ay bilang paalaala, unang-una na sa aking sarili, bago sa inyo, at naway gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na barakah ang anumang matutunan natin may sa buhay natin, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, bilang paalaala sa ating mga sarili bilang mga mananampalataya at mga Muslim. Napakahalaga ang matunghayan natin yung mga panganib ng mga kasalanan, no, sa buhay ng isang tao, sapagkat bakit nga ba napaalis at napatalsik mula sa Jannah ang ating ama si Adam alayhi salatu wassalam at ang kanyang asawa, ang ating ina na si Hawa? Ano bang dahilan kung bakit sila pinaalis sa Jannah? Ito ay dahil sa pagkakasala. Dahil sa kasalanan. Anong dahilan kung bakit isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang syaitan, si Iblis, alayhi la'natullah? Anong dahilan? Dahil ito sa mga kasalanan. Dahil sa paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. So napakadelikado, no? Anong dahilan kung bakit marami sa mga Qisasul Quran, mga kwento, salaysay ng banal na Quran, sa mga taong nauna sa atin, no, ang pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay sa kadahilanan ng kasalanan. Sa panahon ni Nuh alayhi salatu wasalam, bakit bumaha? Bakit nilubog ang kanilang bayan, ang mga tao na mas mataas pa sa bundok, mga kabundukan, ang tubig? Ito ay dahil sa mga kasalanan. At ganoon din sa ibang mga panahon ng mga propeta na kung saan ay ang kanilang mga kaum na tumalikod sa kanila, hindi naniwala sa kanila dahil sa mga kasalanan, ay pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan ito ay nakatala sa banal na Quran at binabasa ng mga Muslim hanggang sa pagkagunaw ng mundo. Bago magunaw ang mundo ay mananatiling nababasa nila ang mga kaganapan noong unang panahon patungkol sa kung paano pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao dahil sa kasalanan. So ito ay mahalaga na usapin, malaman natin yung mga kasalanan, inaalam natin ang mga kasalanan dahil sa panganib nito. Tanga ng syair, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi wa man la ya'rif ash-syarra min al-khairi yaqa'u fihi.
batid ko o nalaman ko ang kasamaan hindi dahil sa ito ay masama, bagkus dahil sa upang maiwasan ko ito. At sino man ang hindi niya alam ang mga masasama mula sa mga mabubuti, ay katiyakan na malalaglag siya sa mga masasama. Kung kaya ang mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ganyan ang kanilang hal, ang kanilang sitwasyon. Inaalam nila ang mga masasama at itinatanong nila yung mga masasama, makhafat al-wuqu' fihi, ito ay sa kadahilanan na pangamba, takot na baka sila'y malaglag sa mga kasalanan. Tulad na lamang sa hadith ni Hudhayfa ibn al-Yamar radiyallahu ta'ala anhu, kanyang sinabi, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafatan an yudrikani. Ang mga tao sa panahon nila, sabi ni Hudhayfa ibn al-Yamar radiyallahu ta'ala anhu, karamihan sa mga tao nagtatanong sila ng mga good news, mga mabubuti, mga magaganda sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ako, sabi niya, ang itinatanong ko ay ang mga masasama. Ano ba ang mga masasama? Makhafatan an yudrikani, yun ay pangamba na baka ako ay malaglag dito. Aqulti ya Rasulullah, sinabi ko sa kanya, o sugo ng Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar. Waja'an Allahu bihadal khair. Fahal ba'da hadal khair min shar. O sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, dati-rati kami ay namumuhay sa jahiliya, sa ignorance, kamangmangan, at kasamaan. Faja'an Allah bihadal khair. Balit, ipinarating ng Allah subhanahu wa ta'ala sa amin ang mabuti na ito, ang Islam. Fahal ba'da hadal khair min shar. Ang tanong ko po, ya Rasulullah, mayroon po bang susunod na masama dito sa mabuti na ito na dumating sa amin? Qala na'am, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, meron susunod na masama. Qultu hal ba'da dhalika ash-sharr min khair? At sinabi ko sa kanya, ya Rasulullah, pagkatapos ng masama na yun na dadating, meron pa rin po bang susunod sa kanya na kabutihan? Qala na'am wa fihi dakhan. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay oo, wa fihi dakhanun, subalit mayroon itong kumbaga mga gray area, no? Ibig sabihin meron itong mga kalabuan, meron siyang kalabuan. Qultu ama dakhanuhu. Sabi ni Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, ano po yung kalabuan nito? Yung mabuti na yan na dumating, ano po yung kasabay nito na malabo? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kalabuan nito, qaumun yahduna bighairi hadi. Ta'rifu wa tunkir. May mga, ang dakhan na tinutukoy dito ay mga tao na kung saan ay naggagabay sila ng mga gabay na hindi kabilang sa aking gabay. Sabihin, nagtuturo sila ng mga katuruan na wala sa aking katuruan. At makikilala mo may mga ginagawa sila mabubuti, at makikita mo rin naman na may mga paglabag silang mga ginagawa. Ibig sabihin, blurred, naghahalo-halo ang kanilang mga gawain, mabuti at masama. Meron kang ma-appreciate na mabubuting ginagawa nila, at meron ka rin pupunahin na mga masasama na kanila ginagawa. Qultu fahal ba'da dhalika al-khair min shar. At tinanong ko muli ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pagkaraan po ba ng mabuti na yan ay may kasunod pa po ba yun na masama? Qala na'am. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, meron. Du'atun ala abwab jahannam. Ano yung masama na yan na kasunod? Sumunod sa mabubuti na yan? O sa mabuti na yan na may kalabuan, ang sumunod yan ay ang mga du'at ala abwab jahannam. Mga tagapagtawag, no? Mga propagator, mga preacher, mga nagdadawa na sila ay nasa mga pintuan ng impyerno. Man ajabahum ilayha qadafuhu fiha. Sino man ang sumunod sa kanilang mga panawagan ay susunggaban nila ito para maitapon sa impyerno. Ibig sabihin, sila ay mga duat patungo sa impyernong apoy, no? Iyadan billahi min dzalik. Qalu ya Rasulullah sifhum lana. Sila ay nagsabi, o sugo ng Allah, o sabi ni Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, o sugo ng Allah, sifhum lana.
maaari niyo po bang ilarawan sila sa amin? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ang mga tao na yan, mga duat sa pintuan ng impyerno, sino man ang makinig sa kanila, sumunod sa kanila ay dadalhin nila ito kasama nila sa impyerno. Ang mga tao na yan, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nasa ating kumbaga lahi rin yan, no? Hum min jildatina. Kumbaga yung kanilang skin, yung kanilang balat, yung kanilang kulay, kakulay din natin. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Ang kanilang wika ay kasing wika rin natin, no? Pare-parehas lang tayo ng wika. Nagkakaintindihan tayo ng salita. Qult fama ta'muruni in adrakani, sabi ni Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, kung gayon, ano po ang advice niyo sa akin, payo ninyo sa akin kung sakaling inabutan ko ang ganong sitwasyon? Qal talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, manatili ka sa grupo ng mga Muslim at sa kanilang imam, sa kanilang pinuno. Qul fa illam takun lahum jama'a wala imam. Sabi ko, kung walang jama'a, walang samahan ng mga Muslim na matibay, wala ring pinuno ng mga Muslim, anong gagawin ko? Qal, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firaq kulliha. Iwasan mo ang lahat ng mga grupo na yan. Sabihin, umiwas ka sa kanilang lahat. Walau anta abda bi asli shajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik. Kahit pa ikaw ay manatili sa lilim ng isang puno, no? Kumakagat sa mga ugat ng puno na yan, ibig sabihin, kahit na mag-isa ka lang doon sa lilim ng isang puno, mag-isa ka lang, wala kang kasama, mas piliin mo yung ganon, mapag-isa, manatili doon hanggang sa abutan ka ng kamatayan, kaysa sa makilahok ka o makisalamuha ka doon sa mga grupo na yan, na kung saan yung mga tao, na kung saan ay mga duat, mga nananawagan papunta sa impyernong apoy. Naam. So, ito ay hadithong sahih, rawahu talata, mulat ni Bukhari, Muslim, Abu Daud, na kung saan ay tumutukoy sa kung gaano kahalaga para sa mga sahaba na alamin yung mga mapanganib, no? Yung mga delikado sa pananampalataya. Alamin yung mga masasama. Nang sa gayon, ito ay kanilang maiwasan. Mga kapatid, ang mga kasalanan ay napakadelikado. At ito ay nahati sa dalawa. Alam po natin yan. Kabair at saka saghair. Malalaking mga kasalanan at maliliit na mga kasalanan. At pinangalanan sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga malalaking kasalanan na kabair, at ito ay mubiqat, muhlikat, ibig sabihin mga magpapahamak sa isang tao. Ang mga kabair ay magpapahamak sa isang tao. Mga malalaking mga kasalanan, mga major sin, ay ilalagay niya sa kapahamakan ang isang tao. At lahat ng kasalanan na kung saan ay kumbaga tawa'adallahu murtakibihi bi'adhabin aw la'nin aw haddin fid dunya, ay may tuturing na major sin. Lahat ng kasalanan na may nakalaan dito na babala, parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang makagawa nito, o di kaya may sumpa sa sino mang gumawa nito, o di kaya mayroong parusa dito pa lang sa mundo sa sino mang gumawa nito, yun ay may tuturing na mga malalaking kasalanan. At binanggit sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang iba't ibang uri ng mga malalaking kasalanan. Ganun din yung mga parusa na kung saan ay nakalaan para dito. Katulad lamang ng pag-inom ng alak, no, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagmamalaki sa mga tao, sa mga nilikha, at paglihis o pag-iwas mula sa pag-aaral sa kaalaman sa Islam. Ibig sabihin ang pagtanggi na matutuhan ang kaalaman sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kabuuan. Ito ay mga malalaking kasalanan at may mga nabanggit na mga babala laban dito. Patungkol naman sa mga maliliit na mga kasalanan,
ay binalaan din tayo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga bagay na ito. Kanyang sinabi, iyyakum wa muhaqqirati dhunub fa inna mithla muhaqqirati dhunubi kamithli qaumin nazalu batna wadin al-hadid. Ibig sabihin nito ay iwasan ninyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga ibig sabihin ang pagmamaliit, no? Iwasan ninyo ang pagmamaliit sa mga kasalanan. Huwag ninyong mamaliitin ang mga kasalanan sapagkat ang mga kasalanan na yan na minamaliit ninyo, ang katulad nila ay katulad ng isang batalyon o isang kaum, isang mamamayan, grupo na dumating sila sa isang lugar at bawat isa sa kanila ay pumitas ng kahoy na panggatong, nagdala ng panggatong at pinagsama-sama nila lahat yon na kung saan sinindihan nila para sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang pagluluto. At parang katulad lang nito ang mga maliliit na kasalanan kapag naipon ay dumarami. So yun po ang ibig sabihin ng hadith na ito. Balit kabilang sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na kapag iniwasan mo ang mga maliliit na kasalanan ay pinapatawad ng Allah, o pag iniwasan mo yung mga malalaking kasalanan, yung mga major sin, ay pinatatawad sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga maliliit na kasalanan. Kabilang yan sa mga pambura ng maliliit na kasalanan, yung pag-iwas mo sa mga major sin. Tulad ng sabi ng Allah sa Suratul Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. At kung inyong iiwasan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga malalaking kasalanan na ipinagbawal sa inyo, ay buburahin namin ang inyong mga masasamang gawain. Ibig sabihin yung mga minor sin. Balit, huwag mong sabihin na kasama ba ako sa aya na ito? No? Kasi umiiwas naman ako ng malalaking mga kasalanan. So, mahirap panindigan ito. Kung tayo ba ay kasama sa aya na ito. Sapagkat madalas na kagagawa ng kasalanan ng isang tao, hindi nakakaiwas ng kasalanan. Tulad halimbawa ng pagsisinungaling, no? Kala natin simpleng kasalanan lang yung magsinungaling, malaking kasalanan 'yan. Kabira min kaba'iri dhunub, al-kadhib, ang pagsisinungaling. Katulad ng giba, paninirang puri, no? Kala natin ay simpleng pag-uusap-usap lang tungkol sa puri at dangal ng isang tao, pinag-uusapan natin. At yun ay hindi natin alam na malaking kasalanan. At ganun din yung patuloy na paggawa ng mga maliliit na kasalanan, sapagkat al-mudawamatu ala fi'liha kabira. Ang patuloy na paggawa sa maliliit na kasalanan ay maituturing na malaking kasalanan. La saghirata ma'al israr. Walang maliit na kasalanan kapag inulit-ulit ang kasalanan na ito. Lumalaki ito, no? Now, so ang mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum, mga kapatid, no? Pagdating sa bagay na ito, mahuli, excuse mo na kasi parang mamamatay na itong laptop ko. Sadali lang. Naam. Assalamualaikum. Ano ba ang katayuan, kalagayan ng mga sahaba? Paano ba nila kumbaga hinaharap ang mga kasalanan? Para sa kanila ay iniiwasan nila ng kumbaga sa abot o sa lahat ng kakayahan nila ng pag-iwas sa mga kasalanan ay ginagawa nila ito, kung kaya't sila ay mga dalisay na mga kaum.
sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, innal mu'min yara dunubahu kajabalin yushiku an yaqa'a ala ra'sihi wa alayhi fahuwa khaifun wajilun. Ang isang mu'min, sabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ay labis-labis ang kanyang pangamba at takot sa mga kasalanan, na kung saan ang turing niya dito ay kaannahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alayhi. Para bagang nasa gilid siya ng isang napakalaking bundok na natatakot siya na mabagsakan dito. No? Mabagsakan ng bundok na ito. Wa innal fajira yara dunubahu kadubabin waqa ala anfihi faqala bi hakadha fata. Balit ang fajir, sabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ang tingin niya, ang turing niya sa kanyang mga kasalanan ay para lamang itong isang langaw na dumapo sa kanyang ilong at tinaalis lang niya, no? At lumipad na yung langaw na yon mula sa kanyang ilong. Parang ganun lang kagaan ang kanyang pakiramdam pagturing sa mga kasalanan. Kabaliktaran ng isang mu'min, no? Ang mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ganito sila. Feeling nila parang napakalaking bundok na nanganganib na babagsak sa kanilang ulo ang mga kasalanan. Kaya sabi ni Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, innakum ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r wa in kunna lana'udduha ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Katiyakan, sabi ni Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r. Gumagawa kayo ng mga gawain na ang turing ninyo sa mga gawain na ito ay maliit lamang na kasalanan, mas maliit pa sa inyong mga buhok, no? Mas maliit pa sa inyong mga buhok. Kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Samantalang sa panahon namin, sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabubuhay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, itinuturing namin ang mga maliliit na yung kasalanan na kabilang sa mga nagpapahamak sa isang tao, nakasisira sa buhay ng isang tao. So alam nila, batid nila ilmal yaqin, no? Ng katiyakan na kaalaman na ang syu'mul ma'siyah, ibig sabihin na ang panganib, kasamaan ng kasalanan ay nagdudulot ito sa buhay ng tao ng kumbaga malaking epekto sa kanyang puso, sa kanyang katawan. Kung kaya't ang isa sa kanila, no, ang mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum, kapag dumapo sa kanya ang anumang uri ng pagsubok o ibig sabihin ay problema sa buhay, ay agad-agad ina-assess niya ang kanyang sarili, no? Tinitingnan niya ang kanyang sarili, agad-agad sinisisi niya ang kanyang sarili, agad-agad sisisihin niya ang kanyang sarili na siya ay nakagawa ng pagkukulang sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, karapatan ng kanyang kapwa-tao, at nakagawa siya ng mga anumang uri ng kasalanan, pagkukulang sa mga pagsunod sa mga obligado, no? O di kaya intahakat hurmatan min hurumatillahi ta'ala, nakagawa siya ng kasalanan mula sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, pasuraan na ma yarji'u ila rabbih, agad-agad siyang bumabalik sa kanyang Panginoon. Alam nila kaagad, no? Kapag mayroong mga problema na dumating sa kanilang buhay, mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay, sinisisi na nila kaagad ang kanilang sarili na sila ay nakagawa ng kasalanan. At dahil dito, bumabalik sila kaagad sa Allah subhanahu wa ta'ala, kumakatok sila sa pintuan ng tauba upang hilingin ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sasabihin nila ang kagaya ng sinabi ni Adam at Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Panginoon namin, zalamna anfusana, nadaya namin ang aming mga sarili sa pamamagitan ng pagsuway, paglabag, paggawa ng kasalanan,
Wa illam taghfir lana, at kung hindi mo patawarin sa amin, wa illam taghfir lana wa tarhamna, at kung hindi mo kami kaawaan, katiyakan mo pabilang kami sa mga talunan, mga nawalan. Ganyan dapat ang kalagayan ng isang mu'min, isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag may dumating sa kanya na pagsubok, wala siyang dapat nasisisihin kundi ang kanyang sarili. Kapag dumating sa kanya ang mga mabubuti, ibalik niya kaagad dito sa Allah subhanahu wa ta'ala, pasalamatan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, anumang tumatal sa iyo na mabuti, yan ay galing sa Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, at kung anuman ang dumatal sa iyong buhay, sa sarili mo na masama, yan ay galing sa iyong sarili, galing sa gawain mo, no? Warsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi shahida, at ikaw o Muhammad ay aming isinugo sa mga tao bilang sugo, at sapat na para sa iyo na ang saksi ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ganyan ang pakiramdam, ganyan ang pagturing ng mga sahaba radiyallahu ta'ala, ng mga salafus salih pagdating sa harapan ng mga pagsubok sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga biyaya, no? Ang mga biyaya ng Allah, agad-agad nila itong nakikilala, lahat galing sa Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Walang anumang mayroon kayo na biyaya, maliban na lang lahat ng yan ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, ibinabalik nila kagad sa Allah ang pagpapasalamat, at kapag nakagawa sila o kapag sinusubukan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala silang sinisisi kundi ang kanilang mga sarili. Sabi ni Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, inni la'ara syu'ma ma'asiyati fi su'i khuluqi imra'ati wa dabbati. Sabi niya, alam ko, sabi niya, kapag ako ay nakagawa ng kasalanan, nakikita ko kagad ang epekto nito, no? Yung panganib nito, yung epekto nito sa pag-uugali pa lamang ng aking asawa at ng aking sasakyan. Ibig sabihin, yung kanyang kabayo o yung kanyang kamelyo, no? Nagiging matigas ang ulo, nagiging pasaway. So, doon pa lamang sabi niya, alam ko na mayroon akong nagawa kasalanan. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Sapagkat ang isang ta'i sa kanyang Panginoon, isang sumusunod sa kanyang Panginoon, yaral kauna musakharan lahu. Nakikita niya na ang lahat ng bagay ay padadaliin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gayon, kung ang iyong sasakyan laging nasisira, laging pumapalpak ang mga transaksyon mo, lagi kayong nag-aaway ng asawa mo, sabihin something is wrong, mayroong kasalanan na nagagawa. It's either ikaw ang gumagawa o ang asawa mo ang nakagagawa ng kasalanan. Ganun din sa magkaibigan. No? Sabi ng isang imam, kapag nag-away ang dalawang magkaibigan, ibig sabihin isa sa kanila ay gumawa ng kasalanan. So yun ay epekto ng kasalanan sa kanilang pagkakaibigan. Pag sila ay nag-away, nangangahulugan lamang na isa sa kanila ay gumawa ng kasalanan. So ang ma'asiya, mga kapatid, ay panganib, at ang ataruha, ibig sabihin ang epekto nito ay khatir, no? Panganib, no? Delikado, wa syarruha wabilun 'ala al-fardi wal mujtama'. Ito ay nakakasaklaw, yung kasamaan nito, yung epekto nito sa buhay ay nadadamay maging individual, pang-individual at pangkalahatan. Na ang mga epekto nito sa buhay ng isang tao bilang pang-individual, unang-una na dyan ay nawawala ang kaalaman. Ang maasiya ay nakawawala ng kaalaman. Lumalayo ang kaalaman at ang hidayah, ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasama ang memory, yung pagsasaulado ng kaalaman. Nawawala yung mga nasasaulado mo, nakakalimutan. Madali kang makalimot sapagkat yung ilm ay lumalayo sa iyo. Yan ay dahil sa mga kasalanan, no? Kaya't maging maingat lalo na sa mga tulabul ilm, sa mga gawaing kasalanan, sapagkat number 1 na kaaway kalaban ng ilm ay ang paggawa ng kasalanan. Kaya si Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, nang umupo siya sa harapan ni Imam Malik rahimahullah ibn Anas rahimahullah para makinig sa dars ni Imam Malik,
Pagkat estudyante niya si Imam Shafi'i, Imam Darul Hijra, sabi ni Imam Malik sa kanya, kay Imam Shafi'i, nakikita ko ang talino sa iyong pagkatao. Sabihin, ra'a alayhi makhailan najabati wa dhaka'i badiyah. Nakita at napansin ni Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala ang kakaibang talino kay Imam Shafi'i. Kakaiba yung talino niya. Kaya sabi ni Imam Malik sa kanya, na mangharito si Imam Malik, bumilib sa talino ni Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kung kaya't agad-agad niya itong pinayuhan at kanyang sinabi kay Imam Shafi'i, inni arallaha qad alqa ala qalbika nura, fala tutfi'uhu bidhulmatil maqsiyah. Nakikita ko, sabi ni Imam Malik kay Imam Shafi'i rahimahumullah, nakikita ko sa iyo na iginawad ng Allah sa puso mo ang liwanag ng kaalaman, no? Kung kaya't ang liwanag na yan ay wag mong papatayin sa pamamagitan o padidilimin sa pamamagitan ng kasalanan. Yan ang payo ni Imam Malik kay Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. At alam natin, madalas natin naririnig ang reklamo ni Imam Malik nang minsan ay nakasulyap siya ng binti. Hindi po binti, paa lamang ng isang babae. Nasulyapan niya ang paa ng isang babae, no? At pumunta siya sa kanyang guro na si Waki' at kanin sinabi siya, "Kautu ila Waki'in su'a hifdhi, arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi." Ako'y nagreklamo kay Waki' sa kanyang guro dahil sa sama ng aking memory, sa sama ng aking memorasyon. Memory, ibig sabihin aking pag-memorize, memorization. Fa-arshadani ila tarkil ma'asi. Pinabayan niya ako, pinayuhan niya ako na layuan, iwanan ang mga kasalanan. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, at sinabi niya sa akin na ang kaalaman ay liwanag, wa nurullahi la yuhda li'asin, at ang liwanag mula sa Allah, ang liwanag ng Allah ay hindi niya ito ipinagkakaloob, hindi niya ito iginagawad sa isang makasalanan. Maaaring sabihin ng isa sa atin, bakit yung may kilala akong tao na mahusay, magaling sa kaalaman sa Islam, samantalang hindi ko naman nakikita sa kanya yung pagiging practicing ng isang Muslim, hindi naman niya isinasabuhay yung mga kaalaman na natututunan niya. Balit, pag pinagsalita mo, magaling, mahusay, no? Maraming alam. Ngunit sa aktual na pamumuhay niya ay salungat doon sa mga kaalaman. Maaring may mga nakikita tayong ganyan, napapansin tayong mga ganyan. Ano ang isasagot natin? Kung may nagtanong sa atin, sagutin natin sa katulad ng sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa Suratul A'raf, "Watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana minal ghawin." Bigkasin mo sa kanila, O Muhammad, ang salaysay ng isang tao na binigyan namin sa angkan ng Israel, pinagkalooban namin siya ng kaalaman mula sa amin. Ataynahu ayatina. Ito ay kaalaman. Pinagkaloob namin sa kanya ang aming mga kapahayagan, mga revelasyon. Pansalakha minha. Subalit hindi niya ito'y sinabuhay. Tinalikdan niya ang kaalaman na ito, sumunod sa kanya o sinundan niya ang syaitan, kung kaya't siya ay napabilang sa mga napahamak. So hindi ibig sabihin na dahil sa maalam marunong siya ay kumbaga tanda na ito na siya ay pinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman na ito. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wa taba'a hawahu wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhad wa in tatruku yalhad. Sabi ng ayan na ito, kung naisin namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay itaas namin siya, bigyan ng parangalan namin siya sa pamamagitan ng kaalaman na yan. Subalit nang dahil sa salungat yung mga sinasabi niya, kaalaman na sinasabi niya doon sa aktual na pamumuhay na pagsabuhay niya, kung kaya't siya ay naligaw. Katulad niya ay parang aso na kapag inamo mo ay
lumalawit ang kanyang dila, kapag pinalayas mo ay ganun din. Ang kanyang dila ay nakalawit din. Parehas lang, no? At yun ay nangangahulugan na ang kaalaman, hindi ibig sabihin na kapag ang tao ay maalam ay pinagpala na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Depende pa rin yung kung isinasabuhay ba niya ang kanyang kaalaman o hindi. Dahil kung maalam ang isang tao, ngunit makasalanan naman siya, gumagawa siya ng mga kasalanan, yan ay katulad lamang ng ayan na ito, na kung saan ay magiging kapahamakan lamang sa kanya yung kaalaman na natutunan niya. Sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala tungkol sa ayan na ito, ففي الآية دليل على أنه ليس كل من آتاه الله العلم فقد رفعه به. Sa aya na ito ay dalil na hindi lahat ng tao na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman ay itinaas na siya ng Allah, pinarangalan na siya ng Allah. Innama rif'atu bil ilm daraja fawqa mujarrad ityanihi. Sapagkat ang karangalan sa pamagitan ng kaalaman ay daraja. Ibig sabihin ito ay antas na kung saan ay mas higit pa dapat dito, no? Ang kanyang ibig sabihin ang karangalan na mararapat. Ang tinutukoy dito ni Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ay yung pag-practice mo sa kaalaman mo. Yun ang rif'atul ilm. Yun ang pag-angat sa kaalaman. Yun ang karangalan sa kaalaman. Yung pagsabuhay mo sa iyong kaalaman, no? Pag-iwas mo sa mga kasalanan. So ilan lang ang mga fajir na matalas ang kanilang kaisipan, ibig sabihin ay magaling magsaulado, no? Magaling magsaulado, samantalang kung titingnan mo ay pinaghahalo nila yung pag-aaral nila ng kaalaman sa Islam pati yung mga kasalanan na kanilang ginagawa. Kaya't mga talabatul ilm, mga mag-aaral, katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Mangilag tayo magkasala sa Allah subhanahu wa ta'ala, malaking kasalanan man o maliit na kasalanan, sikapin natin mamuhay na mabuting Muslim, matutuwid na mga Muslim, at huwag natin patayin yung liwanag ng kaalaman na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa pamagitan ng mga kasalanan. Now, kabilang sa mga dulot ng kasalanan, panganib ng kasalanan sa buhay ng isang tao, ay ang pagkakaroon ng wahsya, no? Al-wahsyatu bayna al-'abdi wa bayna Allah. Yung tao, kumbaga, laging magulo yung pag-iisip niya, no? Walang peace of mind, walang inner happiness, sapagkat laging, kumbaga, nandoon yung wahsya, yung kaguluhan ng pag-iisip, no? Walang katahimikan. Bakit? Yan ay dahil sa mga kasalanan na nagagawa ng isang tao. At tulad ng mga kafir, makikita mo na sila ay kala mo, panlabas, masaya sila, pero ang totoo, hindi sila masaya. Amwatun ghayru ahya. Kung tutuusin, sabi ng Allah, sila ay mga patay. Sila ay mga patay at hindi sila mga buhay, no? So ang ang tunay na kaligayahan, yung inner happiness na nasa puso, yung peace of mind na hinahanap ng tao, kailanman hindi niya ito matatagpuan sa kung ano yung panlabas na material na bagay na nakikita natin sa mundo, kayamanan, pagkos ito ay matatagpuan ng tao sa pamagitan ng kanyang connection sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? Kung kaya't sabi ng mga arifin at salikin na ilallah, mga nauna sa atin ng mga payos, mga salih, no? Katulad na lamang ni Imam Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kanyang sinabi, innahu latamurru bil qalb lahadatun aqulu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum la fi khairin 'azim. Naam. Sabihin, dumadaan sa puso ng isang tao ang mga pagkakataon na kung saan ang sarap ng pakiramdam sa pagkakataon na yan, kung ganito ang kalagayan ng mga nasa Jannah, ay masasabi kong sila ay nasa kalagayang napakamainam. Sabihin, may mga pagkakataon na tumadaan sa ating puso dahil sa pagdikit, pag-alaala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na tila napakasarap ng pakiramdam natin, no? Dahil sa connection na meron tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? So, kung
pakiramdam na yan na nararamdaman natin habang inaalala natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sarap ng pakiramdam sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ganoon daw ang biyaya sa Jannah, masasabi ko na sila ay nasa pinakamainam na kalagayan. Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, inna fid dunya jannah la yadkhulu jannatal akhirata man lam yadkhulha. Dito sa mundo ay may paraiso at hindi makapapasok sa Jannah sa akhirah ang sinumang hindi niya napasok ang Jannah dito sa mundo. Innaha jannatu ta'ati wal ubudiyyati allati yuhramu minha al-usatu wal fajra. Yun ang tinutukoy ko rito, ang tinutukoy niya dito ng alim na ito, ang Jannah dito sa mundo ay ang Jannah ng pagsunod. Ang paraiso, ang sarap ng pakiramdam, paraiso ng pagsunod, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay marami sa mga tao ang hurimu minha. Ibig sabihin ay nawalan sila ng ganitong pakiramdam, no? Kung kaya't inaakala ng karamihan na ang mga parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan lamang ng mga masasakit na mga bagay. Hindi nila alam na ang pinakamatinding parusa dito sa mundong ito ay kagaya ng sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, asyaddul azab fi ad-dunya, ang pinakamatinding parusa dito sa mundo ay yamsika Allahu lisanaka min dhikrihi, ay yaong pigilan ng Allah ang dila mo sa pag-alaala mo sa Kanya. Kapag ang tao ay hindi niya naaalala, wala nang dhikrullah, no? Puro na lang mundo, pagkamunduhan, kasalanan, at tinitingnan mo parang masaya naman yung pamumuhay nila, no? Mayayaman sila, napakataas ng mga gusali, mga building ang meron sa kanila, napakarami ng kayamanan nila, mga savings sila, napakarami, no? Balit walang Allah sa kanilang bibig, sa kanilang puso, walang pag-alaala sa Allah, sa akhirah. Yun ang pinakamatinding parusa, sabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. So huwag natin isipin na ang parusa ay yung maghirap ka dito sa mundo, yung ibig sabihin daranas ka ng iba't ibang mga pagsubok. Hindi lang yan parusa. Bagkus yung hindi mo maaalala ang Allah o yung mga gumagawa ka ng kasalanan, yan ay matinding parusa na yan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung paggawa ng mga kasalanan. Na. So mga kapatid, yan ay kabilang sa mga dulot ng ibig sabihin epekto ng kasalanan, panganib ng kasalanan sa buhay ng isang tao, na kung saan ay ilalayo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-alaala sa Kanya. At ganoon din na kabilang din dyan ay yaong mawawalan na ng hiya ang tao sa paggawa ng kasalanan. Pagkus ipagyayabang na niya ito, no? At sa ganoong kalagayan ay malalayo na siya sa kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay dulot ng kasalanan. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ay inulat ni Muslim sa kanyang sahih, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Lahat ng aking umma ay pinatatawad, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, maliban lang sa mga mujahirun, yung mga naglalantad. Naglalantad, nawawalan na sila ng hiya, no? Pagyayabang na nila yung mga kasalanan nila. Wa inna minal mujahara ay ya'mal al-'abdu bil-layli 'amalan thumma yusbihu qad satarahu rabbuhu fayaqulu ya fulan qad 'amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu fayusbihu yakshifu sitrallahi 'alayhi. Ang ibig sabihin ng hadith ay kabilang sa mga paglalantad ng kasalanan ay yaong isang tao ay gumawa siya ng kasalanan, halimbawa sa magdamag sa gabi, at pinagtakpan siya ng Allah, no? Hindi siya nilalantad ng Allah at binubunyag ng Allah. Ngunit siya mismo ang naglalantad sa kanyang sarili at sinasabi niya sa kanyang kaibigan, sa kanyang kakilala, alam mo ba, kagabi ganito, si Fulana kasama ko, si Fulano kasama ko, no? At pumunta kami sa ganito ang ginawa namin. Alam mo ba kung pinuntahan namin na ganito, puro kasalanan, pinagyayabang niya yung mga kasalanan na ginawa niya samantalang pinagtatakpan siya doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung tinatawag na mga mujahirun.
O di kaya, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, gumawa siya ng kasalanan sa maghapon at pagsapit ng gabi, pagtakpan siya ng Allah, ngunit ipagsasabi niya ito, pagkukwento niya ito, ibig sabihin ipagyayabang pa niya yung mga kasalanan na kanyang ginawa. So ang hadith ay hindi nangangahulugan na ini-encourage tayo na gumawa ng kasalanan at pagtakpan lang natin ang ating mga sarili. Hindi, no? Hindi ganon. Baka ganun ang pag-intindi natin. Hindi po, no? Sapagkat sino man ang hahamunin niya ang kasalanan, gagawa ko ng kasalanan, hahamunin niya, isa yun sa mga tanda na hindi siya patatawarin ng Allah. Ang tinutukoy dito, yung mga nakagagawa ng mga kasalanan, gumagawa sila ng mga kasalanan, dahil sa patong-patong na kasalanan, isa kabilang sa mga parusa at dulot ng kasamaan ng kasalanan sa kanila, ipagyayabang na nila ang kanilang kasalanan. No? At sila ay mapapabilang sa mga tao na hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga epekto, panganib ng kasalanan sa buhay ng tao, ito ay turito adul. Ibig sabihin ay ipapahamak niya ang tao, no? At mararamdaman ng tao lagi na siya ay guilty, no? Ibig sabihin parang ang tingin mo sa sarili mo ay abang-aba, kaawa-awa, guilty ka, no, sa ginagawa. Yan ay dahil sa kasalanan, no? Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sabi ng Allah suratul Munafiqun, sa Allah subhanahu wa ta'ala ang karangalan at sa kanyang sugo at sa mga mu'min. Ngunit ang mga munafik hindi nila ito nababatid, hindi nila ito nalalaman. So ibig sabihin hindi kasama rito yung mga makasalanan. Mga munafik, ang mga makasalanan feeling nila ay abang-aba sila, kaawa-awa sila, no? Ibig sabihin parang hamak na hamak ang pakiramdam nila sa kanilang sarili, lalo na kung sila ay nasa gitna ng mga matutuwid, mabubuting mga tao. Guilty sila sa kanilang sarili. Nahihiya sila, no? Nanliliit sila. Yan ay yan ay dulot ng kasalanan. Ibig sabihin ay ipararamdam ng kasalanan sa iyo ang pagiging abang-aba o manliliit ka sa harap ng mga tao. Na at sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Sino man ang hamakin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na siya magkakaroon ng karangalan. Na hamakin ka ng Allah, hindi basta-basta nahamakin ng Allah ang isang tao kung walang ginawang masama. Al jaza'u min jinsil amal. Ang jaza ay nasa min jinsil amal. Kung anong ginawa mo ay yun din ang katumbas, no? Kaya sabi ni Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, ra'aytu dhunuba tumitul quluba wa qad yuritu al-dhulla idmanuha. Nakita ko ang mga kasalanan, sabi niya, na nakamamatay ng puso. Nakamamatay ng puso, sabi ng imam na ito, ang mga kasalanan at nagdudulot ito, yung epekto nito sa buhay ng tao ay nagdudulot ng pagiging abang-aba. Ibig sabihin ay hamak at parang nanliliit ka, no? Dahil sa mga kasalanan. Kabilang dito mga kapatid ay hirmanu rizq wa mahkul umri. Ibig sabihin ay hirmanu rizqi wa mahku al-umri. Ang paglayo ng mga biyaya, mga rizq, at nawawala ng baraka ang buhay, ang edad ng isang tao. Na yan ay sa pamagitan ng mga kasalanan. Sapagkat kung iiwasan lang ng tao ang mga kasalanan, magbubukas sa kanila ang mga biyaya. Sa iba't ibang ways, kaparaanan, ay darating sa kanila ang mga biyaya, ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sabi ng Allah suratul A'raf, kung sakaling ang mga mamamayan sa isang barangay naniwala lamang sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, nangilag silang magkasala sa Allah subhanahu wa ta'ala, bubuksan namin sa kanila ang mga barakat mula sa kalangitan, mga baraka, mga blessing mula sa kalangitan at kalupaan, sabi ng Allah. Balit karamihan sa kanila ay sumuway, nagpasinungaling, kung kaya't
pinarusahan namin sila ng nababatay sa kanilang mga gawain. Na ibig sabihin ay nababatay sa kanilang mga kasalanan, kaya lumalayo sa kanila ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa hadith ni Tauban radiyallahu ta'ala anhu, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu al-qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizq bidhanbi yusibuhu, akhrajahu al-Hakim fi Mustadrak. Ibig sabihin nito ay walang nakapagpapabalik sa qadar maliban sa pagdudua. Sabi natatalo ng dua yung qadar na kung saan yung yearly na qadar ng isang tao. At walang nakakapagdagdag ng edad, nakapagpahaba, nagkakaroon ng baraka ang edad, ang buhay ng isang tao maliban sa mga gawaing mabubuti. At ang isang tao, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay katiyakan na lumalayo sa kanya ang mga rizq, mga biyaya, kumikipot at sumisikip ang kanyang biyaya nang dahil sa mga kasalanan na kanyang ginagawa. Nang dahil sa kanyang mga kasalanan. At gayon din na epekto ng mga kasalanan na ito, mga kapatid, sa buhay ng isang tao ay nabubuhay ka sa tinatawag na dunk, no? Ibig sabihin ay masalimuot na pamumuhay dito sa mundo. Tulad ng sabi ng Allah, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Sino man ang tumalikod sa pag-alaala sa akin, sabi ng Allah, ay magkakaroon siya ng masalimuot na pamumuhay, at sa araw ng paghukom bubuhayin siya muli na siya ay a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Al-aya. Ibig sabihin ay magiging magulo at masalimuot ang buhay ng tao na nabubuhay sa paggawa ng iba't ibang kasalanan. Yung hindi nangingilag na magkasala sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging masalimuot, magulo ang kanyang pamumuhay. At proven po yan, no? Proven po yan. Ibig sabihin, totoo yan. Walang halong kasinungalingan yan. Ang mga taong nabubuhay sa kasalanan, napakagulo ng kanilang pamumuhay, no? Napakagulo ng kanilang pamumuhay, masalimuot ang kanilang pamumuhay. Hindi mo kailanman makamit ang tinatawag natin na peace of mind, ang kapanatagan ng puso at pag-iisip, no? Sa kabila ng mahirap ka lang pero panatag ang pamumuhay mo, panatag ang puso mo, panatag ang pag-iisip, hindi mo yan makakamit sa pamamagitan ng mga kasalanan. Makakamit mo lamang yan sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, malakas na connection sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga kapatid, at siguro yun lang muna ang maibabahagi ko sa inyo ng mga epekto, no? Ibig sabihin mga masasama na o mga panganib ng mga kasalanan sa buhay ng isang tao. At kailangan natin magkaroon ng solusyon, no? Hindi lang puro panganib, puro kasamaan ng kasalanan sa buhay natin. Ano ba ang solusyon, no? Ano ang solusyon para hindi tayo mapahamak at para hindi tayo mapunta sa mga panganib ng mga kasalanan, yung mga parusa dahil sa mga kasalanan? Ang pinakasolusyon diyan, walang iba kundi ang tauba. So, ang ilajud dunubi wal maasi, ang gamot sa mga kasalanan at pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang iba kundi at-taubatun nasuh, ang tapat na pagsisisi, pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na huwag mawala ng pag-asa ang bawat isa, no? Sapagkat mas malawak ang awa ng Allah kaysa sa kanyang puot at galit sa kanyang alipin. At binigyan kanya ng pag-asa, no? Tulad ng sinabi ng Allah sa Quran sa surah Az-Zumar, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sabihin sa kanila, o Muhammad, sabihin mo, o Muhammad, o aking mga alipin, na kung saan ay masyado nang lumagpas sa limitasyon, asrafu ala anfusihim, ibig sabihin ay nagpakasahol na sila sa kanilang mga sarili, nagpakasama na sila sa kanilang mga sarili, no? Lumagpas na sila sa mga
kasamaan, kasalanan para laban sa kanilang sarili. La taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat tunay na inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Tunay na ang Allah ay pinatatawad niya ang lahat ng uri ng kasalanan, kahit anong uri ng kasalanan, kahit gaano kalaki na kasalanan pinatatawad ng Allah kung ikaw ay magtauba sa Kanya, magbalik loob sa Kanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Tunay na siya ay mapagpatawad at maawain. So huwag mawalan ng pag-asa, pagkos magmadali ang bawat isa sa atin sa pagbalik loob niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat at-taibu minadh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Ang nagbalik loob sa kasalanan ay para na rin siyang walang kasalanan. At sinabi rin ng Allah, walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ibig sabihin nito, yaong mga nakagagawa sila ng mga fahisha, kahalayan, no? O di kaya nadadaya nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga kasalanan, at naaalala nila agad ang Allah at nagbalik loob sila sa Allah, humingi sila ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba ang nagpapatawad kundi ang Allah? At hindi sila nagpaulit-ulit sa mga paggawa ng kasalanan. Ibig sabihin, tumigil sila sa paggawa ng mga kasalanan, patatawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Panginoon ay ang kapatawaran at ang mga paraiso na dumadaloy dito, ang mga ilog sa ibabaan nito, sila ay mananatili doon. Ito ay gantimpala, pagpapala sa kanilang mga mabubuting gawain. So, yun lang ang, kumbaga, pinakamainam na solusyon dito ay magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din na lagi natin isa puso't isip ang kadakilahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong tingnan ang kasalanan na maliit lamang, bagkos isipin mo kung gaano kadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala, at higit sa lahat magkaroon ka ng mujahada. Ibig sabihin ay lagi mong paglabanan ang sarili mo na umuudyok sa iyo ng paggawa ng kasalanan, labanan mo ito, no? Sapagkat kapag nilabanan mo yan, tutulungan ka ng Allah. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yaong mga nakipagbunyagi, nakipagpunyagi laban sa kanilang mga sarili, sa sarili. Sa larangan ng ibig sabihin, ang sarili mo uutusan kanya ng kasalanan, nilalabanan mo siya, hindi ka susunod sa kanya. Walladhina jahadu fina, yaong mga nakipagpunyagi para sa amin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subulana. Gagabayan namin sila sa aming mga landas. Ibig sabihin, padadaliin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mabubuting gawain, padadaliin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-iwas sa mga kasalanan. Wa inna Allah ma'al muhsinin, at tunay na ang Allah kasama niya ang mga tao na mga matutuwid at mga mabubuti. At siguro hanggang dito na lamang po ang aking may babahagi sa inyo, no? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan sa inyong pakikinig at pagtitiis na samahan ako sa ating panayam at sa ating paksa, naway gawing barakah ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at maging makabuluhan ng anumang natutunan natin, naway maiwasan natin ang anumang uri ng kasalanan, at naway makapagbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng panahon, sa lahat ng mga sandali. May sakatuparan natin, may taguyod natin ang mga kautusan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, maiwasan natin ang anumang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Hanggang dito na lamang, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.